Okay, welcome back mga scalper. So sa video ito, i-explain ko sa inyo how to use multiple time frame to get a higher probability trade. I-explain ko rin sa inyo yung mga recent trade ko, paano ko nakuha to by using time frame analysis. Dahil kalimitan sa mga trader is hindi pa rin marunong mag-identify how to use properly yung time frame. So, i-clear ko na sa inyo sa video ito. First, kailangan nyo munang i-identify yung overall trend sa big picture. So, example natin yung coin na BTC. Kung makikita natin yung overall trend ni BTC is forming bullish flag pattern. So, nagke-create yung BTC na mga lower high, and lower high. And meron naman tayong lower low, and another lower low. So, meaning nasa downtrend yung momentum ni BTC. But it doesn't mean na puro short lang yung position na kukunin natin. Again, if you are a position trader or a swing trader, pwede kayong maghanap ng confirmation dito to enter malapit sa mga key level natin. And sa mga weekly to position trader, masyadong mahirap umentry sa gitna. Bakit? Dahil 50-50 yung chance na pupunta yung trend to up or down. So, if you are a day trader, pwede kayong mag-zoom to daily time frame. How to read yung chart ng daily time frame. So, since na-identify na natin yung momentum ni BTC na forming bullish flag pattern, since downtrend pa din to, possible lang na mag-change yung bias natin the moment na basagin yung resistance area natin and pakitaan niya tayo ng volume. But currently, magpo-focus muna tayo sa current trend na ginagawa ng BTC. So, since nasa downtrend momentum siya, first, paano ba natin sinundot yung mga trades natin? Kung makikita natin, meron tayong previous high dito kay BTC and nagkaroon na siya ng breakout. So, nag-create tayo ng first higher high. Dito naman sa trend natin, kung makikita nyo yung BTC, sumundot siya ng 48,900. So, meron tayong first low dito. But the good news is, meron tayong sumalo dito sa area na BTC. Kaya nakasundo tayo dito. First higher low natin yan. So, nakapag-exit tayo sa mga resistance area natin. So, what happened currently? Since hindi pa nababasag ni BTC yung previous higher low natin, so higher probability trade na possible may sumalo sa area na to. And good news currently sa daily na may sumasalo. So, paano ba natin sinundot yung trade natin dito? First, kung makikita natin yung BTC is nagke-create siya ng trend na puro lower low and lower high. So, kung makikita nyo sa trend, confirm yan. And this is forming falling wedge. So, yung trend ng falling wedge is yung susundan natin. Since nagkaroon siya ng low dito, naka-exit lang tayo sa resistance. Same goes here. And possible na magkaroon tayo ng rejection sa resistance dahil nag-exit ako nung approach pa lang siya ng resistance dahil hindi pa natin ma-identify kung magiging breakout ba ni BTC. But what happened, nagkaroon tayo ng pullback and then dumiretso pataas kagabi to. Hindi na natin nabantayan kaya hindi tayo nakasundot. So, never ever nahabulin nyo yung trend the moment lumipad na. You need to always wait ng pullback or malapit sa previous higher low bago kayo mag-entry. Dahil the moment na naka-entry kayo sa taas and then nag-pullback yung BTC, possible na may ipit yung mga position nyo. So, yung mga entry point ko is make sure yung mga previous higher low and make sure to exit lang ako the moment na umakyat na yung BTC. Susundot lang ako depende sa structure na ginagawa niya. So, always rely kung saan kayo nakatingin, kung ilan yung percentage na yung nakit niya, and then nag-pullback siya. Same goes na percentage lang rin yung iti-take profit nyo. And again, every type of trader, meron niyang silang time frame na sinusunod. Hindi pwedeng bara-bara. So, I will explain to you yung mga time frame na ginagamit every trader. So first, if you are a swing trader, magre-rely ka lang sa weekly time frame to daily time frame. Hindi ka na pwedeng bumaba ng 4 hours time frame dahil iba-iba na yung sinasabi niyan. If you are a day trader naman, dapat magre-rely lang kayo
sa 4 hours time frame to 1 hour time frame. Hindi na kayo pwedeng bumaba ng 15 minutes dahil marami ng structure na nabubuo and iba-iba na yung sinasabi niyan. So this 15 minutes to 1 minute time frame is nako-covered na siya ng scalping. Kaya make sure to know kung ano bang type of trader kayo dahil dun lang kayo magre-rely ng time frame.